i-like mo na at saka i-share itong live natin, itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Paki-subscribe na rin sa Donmar TV, okay? Muling nanguna sa survey ng senatorial candidates ang magkapatid na sina CIS Party List Representative Erwin Tulfo na sinundan ng media personality na si Ben Tulfo. Base sa resulta ng pinakabagong senatorial survey ng Octa Research Group, nangunguna si Congressman Erwin Tulfo sa napupusuang senador ng publiko para sa darating na May 2025 midterm elections. Mapangalawa sa listahan ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo, habang sinusundan naman ito ni Senador Bongo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bong Revilla Jr. at TV host na si Willie Revillame at dating Senador Panfilo Lacson. Kasama rin sa top 12 ng survey sina Senator Pia Cayetano, former Senator Manny Pacquiao, presidential sister na si Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid at dating DILG Secretary Benhar Abalos. Ayun din sina Senator Francis Tolentino, Makati City Mayor Abby Binay, Las Piñas Representative Camille Villar at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Octa Research, sinagawa ang survey mula January 25 hanggang 31 mula sa 1,200 na respondents. Ito next, papakita ko sa inyo, ha? Ito, pakinggan nyo yung sasabihin ni Erwin Tulfo. Okay? And read between the lines. Si Pangulo ay, bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alliance. Yan. Yan sinabi niya, ha? Si Pangulo po, siya po ang ating Pangulo, pero hindi siya ang kandidato. May kanya-kanya po kaming idea. Anong ibig sabihin ni Erwin Tulfo? Read between the lines. Mali yung sinabi ni Marcos. Yung about suka na yan, mali. Maling-mali. Hindi lang niya madiretso, syempre, yung unang ulo nila eh. Yun ang leader ng partido nila. Kaya Marcos, ikaw ang magiging dahilan ng pagkatalo nitong alyansa mo. Kung ako sa iyo, Marcos, gusto mo makatulong sa team mo? Hindi, ito, I'll be honest with you. Kung ako ang political advisor mo, alam mo kung ano ina-advise ko sa iyo, sasabihin mo? Alam mo kung ano, Marcos? Wala. Huwag kang magsalita. Kasi habang nagsasalita ka, hindi ka nakakatulong sa team mo. Lalo mo silang pinapahamak. Diyan ka na eh. Ano ba talaga? Bakit ka ba binoto ng tao? It's simply because you are Marcos. So stay that way. Just be a surname. Yun lang ang silbi mo sa Pilipinas. A surname. Marcos. Kaya naman nandiyan yan sa paligid mo because of just your surname. Not because of your speech, your intelligence, all the more your influence. Wala ka nun. You're just a surname. Apelido ka lang, Marcos. Yan lang kailangan nila sa'yo. Just shut up. No. Ngayon, kung ako naman ay political advisor ng PDP, at nakakalapit ako kay Marcos, sabihin ko, magsalita. Magsalita. Ikaw, presidente, magsalita ka. Kasi alam ko, lahat ng sinasabi mo, palpak. Diba? Alam mo kung ako nga kay Erwin Tulfo, at saka kay Tito Soto, nag-independent na ako. Nasa top yan eh. Sa survey, nasa top yan. Bagamat di ako naniniwala sa survey, pero malakas, posibleng malakas talaga. Malakas talaga, Tulfo eh. I cannot understand, but I'm just talking about reality. They can be independent. Lalo silang napapasama diyan sa partido nila. Tapos, ganyan pa magsalita yung ulo nila. Kung ako si Erwin, nasa top ako. I don't need you. Mag-i-independent ako. Tingnan mo ang ginawa ni Rafi at saka ni Ben. Hindi niya kailangan si Marcos eh. Kung ako si Tito Soto, hindi ako paparada sa partido na yan. Ipasasama lang ako niyan eh.
Yung imahe niyang bangag, dami pa ako. O, di ba, nagpa-drug test ka dati, Tito Soto? Talagang sisingilin ka namin ngayon ng drug test kung hindi ka makapag-drug test. Di ba yun ang sinasabi ko eh. Di ba? Pero kung independent to, kaya nila. Sa makatwid, ang point dito, Marcos, wala ka na itutulong. You just shut up. Yung impeachment mong idea kay BP Sara, ipapanalo mo pa. Pati yung mga walang masyadong pangalan sa PDP. Ipapanalo mo. Bakit? Gusto nila manalo lahat. Na we will stay away from negative campaigning. Sabi niya, we will stay away from negative campaigning. Why? They will not win with the Dutertes. Pagdating sa mga asarang ganyan. Diba? Ang gagawin na lang po namin, siguro lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila. Alam mo, may punto si Erwin. Bakit? Based on performance. Kasi tandaan nyo, malakas mag-research ang Team Duterte. Yung tinatawag yung Team Suka, malakas mag-research. Don't forget, alam nila ang ginawa mo sa Amerika, Erwin Tulfo. Alam ni Erwin Tulfo yan eh. Alam niya yun. Kaya nga siya nasira eh. So hindi sila lalaban doon sa negative campaigning, yung kanila na lang. But that gano'n ang ginawa ni Marcos eh. Wala talaga. Talaga to si Marcos, parang sunog ang utak. Kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ho ngayon dito may ginawa. Either sa local government, sa Kongreso, sa Senado, may mga alam naman ho ninyo yun. You being the media, na I'm sure na nadyaryo din po lahat itong mga ito. 3 senador po, 4 po. Manny Pacquiao in the Senate before, Senator Ping, Senator Soto, Senator Tolentino, and then sa local government, si DILG, and then si Mayor Abibinay. Sa Congress po ako and si Congressman Villar. May mga ginawa po. So it will be more on performance-based. That's yun po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Tingnan mo, ha? Anong speech ni BBM? Atake sa kabila. Ito sinasabi ni Erwin Tulfo na sinasabi niya, Marcos, mali ka. At nag-usap sila. Look at this, Marcos. You have no influence over your people. Diyan ka talaga bagsak. Mahina influence mo. Ulitin ko, you're just a name. Kung hindi Marcos ang apelyido mo, baka homeless ka. Naglalakad dyan sa kalsada, nagra-rugby. You have no strength inside. Totoo naman eh. Yeah. Sino pati tao mo? Di ba? Nilaglag ka dyan. Ito lang yung magalang na paglaglag. Nag-usap na kami. Hindi kami papasok sa ganyan. Gaya ng pagpasok ng aming leader na si Marcos. You're a weak leader. You have no influence at all. Aside from money and your name. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan ho yun. Kanyang opinion po yun. Maraming salamat po. Siya ang Pangulo eh. Hindi naman natin pwedeng diktahan yung kanyang opinion, pero opinion niya yun. Magalang na sinabi ni Erwin, tanga. Parang ganito eh. Tanga ka, Marcos. Mali yung idadamay mo pa kami dyan sa katangahan mo. Yun yung ano. Yun naman yung salbahing pagsabi. Pero kami, eto style namin. And we can win without you. Yun ang mabigat na salita. Na katumbas ng sinasabi ni Erwin na magalang. Di ba, leader? Hindi nila kailangan. Nag-usap na kami. Hindi ka nga kasama.